Hollywood TV. Sa kabilang banda, si Daisy. I decided na mas mabuting iwasan na lang si Daniel. Kahit na nalilito ako pagkatapos ng huli naming pag-uusap, alam kong ang paglayo sa kanya ang pinakamagandang gawin. Kaya, ginugol ko ang halos lahat ng aking mga araw sa pagbabasa sa library, o paglalakad sa hardin. Ito ang paborito kong lugar sa bahay, bukod sa library. Gusto kong tumingala sa langit at dinama ang sikat ng araw sa mukha ko. It made me feel connected to my mother somehow. Iniisip ko kung nakatingin ba siya sa akin. Ngunit sa partikular na araw na ito, mas naging emosyonal ako kaysa karaniwan. Nagsimulang tumulo ang mga luha ko, at hindi ko na napigilan. Para akong tanga, umiiyak sa publiko ng ganyan. Tapos, nagulat ako nang may umupo sa tabi ko. Mabilis kong pinunasan ang luha ko at napatingin sa lalaking umupo sa tabi ko. Paminsan-minsan ay nakikita ko siya sa paligid ng bahay, ngunit hindi ko alam ang kanyang pangalan o kung ano ang kanyang ginagawa. Siya ay isang matandang lalaki na maganda ang pangangatawan na mukhang nasa late 30s na siya. Binasag niya ang katahimikan at inabutan ako ng tissue. Napansin ko na sa tuwing nakikita ko ikaw, umiiyak ka, aniya sa malalim at nakakaaliw na boses. Nakaramdam ako ng hiya, at hindi ko alam ang sasabihin. Siguradong nakita ko na ang lalaking ito dati. Nandito siya last time na nasa garden ako. Naglakad na siya palayo nang mapansin niya akong umiiyak. I'm Anthony, pakilala niya. You know something. You remind me a lot of my late daughter. She died a few years ago in a car accident. Tumangala ako sa kanya at nagpahayag ng aking pakikiramay, ngunit hindi niya ito pinansin. It's been a while, malungkot niyang sabi. Pero masakit pa rin araw-araw. Tinanong ko siya kung ano ang ginagawa niya para kay Daniel, ngunit malabo siya at sinabi lang sa akin na nagtrabaho siya para sa kanya. Hindi ko na pinilit ang usapan, dahil parang ayaw niyang pag-usapan iyon. Sa halip, tinanong ko pa siya tungkol sa kanyang yumaong daughter, at lumiwanag ang kanyang mukha habang pinag-uusapan siya. She was the most beautiful, kind-hearted girl you'd ever meet, nakangiti niyang sabi. May paraan siya para iparamdam sa lahat na mahal at espesyal siya. Ilang sandali pa kaming nag-chat, pero naputol kami ni Zayden. Agad namang natahimik si Anthony at umalis kaagad pagdating ni Zayden. Iniisip ko kung ano ang relasyon nila. Alam kong naging asshole ako dati, and I'm sorry, sabi ni Zayden. Gusto kong maging magkaibigan tayo. Parang nakababatang kapatid ang tingin ko sa iyo. Hindi ako sigurado kung mapapatawad ko siya, pero parang sincere siya, kaya pinatawad ko siya. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang pinag-uusapan namin ni Anthony, dahil sinabi niya na nakita niya na kakaiba ang pakikipag-usap sa akin ni Anthony, dahil karaniwan siyang sarado at malayo sa iba. We were just talking about his late daughter, sabi ko na medyo defensive. Sabi niya na alala niya sa akin. Nanlambot ang mga mata ni Zayden, at tumingin siya sa akin ng may bagong respeto. Hindi ko alam iyon, sabi niya. Si Anthony ay halos hindi nagsasalita ng higit sa ilang mga salita sa sinuman, kabilang si Daniel. I didn't notice that, sabi ko sabay kibit balikat. Siguro we were kind of the same in that way, and could relate to each other because we were both very introverted people. Tinanong ni Zayden kung pwede ba kaming mag-lunch dahil magkaibigan na kami, pumayag naman ako. Tinanong ni Zayden kung pwede niya akong kausapin, pumayag naman ako. Sinabi niya sa akin na alam niyang narinig ko siya at si Daniel na nag-uusap tungkol sa akin at labis siyang nanghihinayang. I know I was being a asshole, sabi niya habang nakatingin sa ibaba. Gusto kong maging magkaibigan tayo. I look at you like a younger sister, at gusto kong maging magkaibigan tayo. Hindi ko alam kung mapapatawad ko siya, pero parang sincere siya, at ayokong magtanim ng sama ng loob, kaya pinatawad ko siya. Pagkatapos, tinanong niya kung ano ang pinag-uusapan namin ni Anthony dahil ang sabi niya ay nakita niyang lubhang kakaiba ang pakikipag-usap sa akin ni Anthony. Siya ay sarado at malayo sa iba, sabi niya, nakasimangot. Halos hindi siya nakikitang nakikipag-usap kahit kanino, pati na kay Daniel. Nagkibit balikat ako at sinabing hindi naman siya ganoon sa paningin ko. Kabaligtaran talaga, nakangiting sabi ko. He's very kind and a good listener. Maybe we're kind of the same in that way, and that's why we could relate to each other and talk to each other. Mukhang nagulat si Zayden pero tumango. Oo, baka tama ka, nakangiting sabi niya. Hey, since magkaibigan na tayo, gusto mo sabay na tayong mag-lunch? Ngumiti ako at sinabing oo. Gaya ng nakagawian, hindi mahirap na gawain ang pag-iwas kay Daniel dahil parang hindi siya umuwi. Sabado noon, at buong araw kong kasama si Lily. I tried my best to put on a brave face for her. Gayunpaman, mahirap iyon sa tuwing nakikita ko ang kanyang kapatid.
Si Lily ay umidlip, at nagpasya akong maligo. Pumasok ako sa shower at nagtapis ng tuwalya sa aking sarili. Isinuot ko ang aking bra at panty at napansin ko ang galos ko sa bala na aking natanggap. Inalis na ng doktor ang tahi, at nagkaroon ako ng maliit na peklat. Pagkatapos ay tumingin ako sa ibaba, at nakita ko ang natitirang mga peklat ko na nakakalat sa aking katawan. Ang lahat ng mga peklat na ito ay ibinigay sa akin ng aking tinatawag na dad. Palagi niya akong binubugbog ng walang dahilan, kahit na lagi ko siyang susundin at gagawin lahat ng hinihiling niya sa akin. Palagi niyang sinasabi sa akin na kung sakaling tumakas ako, hahanapin niya ako. Kaya naman ang tagal kong umalis sa bahay ko. Iniisip ko kung ano ang mangyayari kung mahanap niya ako ngayon. Ang aking ama ay palaging nasa shady business. Kaya naman walang ginawa ang mga pulis sa kanya. Pero anong mangyayari kung mahanap niya ako ngayon? Papayag ba si Daniel na kunin ako ng daddy ko? Alam kong kailangan din ni Daniel sa shady business. Bakit pa niya ako kikidnapin, at pinagbantaan na papatayin ako kung hindi ko kinuha ang trabahong ito bilang isang nani? Napaisip tuloy ako kung anong klaseng shady business ang pinasok niya. Isang katok ang nagpatigil sa pag-iisip ko. Lalabas ako saglit, Lily. I'm just. Bago ko matapos ang pangungusap na iyon, bumukas ang pinto, at pumasok si Daniel. Nanlaki ang mata ko, at bigla akong kinabahan. Daniel, I'm changing. Sigaw ko sa kanya. Gayunpaman, hindi siya nagsalita. Nakatingin siya sa akin habang sinusubukan kong takpan ang sarili ko gamit ang mga braso ko. Nakaramdam ako ng sobrang pagka-conscious sa sarili at hindi komportable. Tila nawala siya sa pag-iisip, at bago ko siya masigawan, tinanong niya. Paano mo nakuha ang mga peklat na iyan? Tumingin ako sa ibaba at tuluyang nakalimutan ang aking mga peklat. Labis akong nag-aalala na makita ako ni Daniel na walang damit kaya nakalimutan ko ang mga peklat ko. It doesn't matter. Now, can you please get out and let me change? Sabi ko. No, hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin, sabi niya. Bago pa ako makasagot ay narinig ko na ang pagtawag ni Lily sa pangalan ko. Mukhang galit si Daniel at naglakad papunta sa pintuan ko. Hindi pa tapos ang usapang ito, aniya bago siya lumabas ng pinto at isinara yun. Nagpakawala ako ng hininga na hindi ko alam, at mabilis na nagpalit ng damit. Lumabas ako para tingnan kung ano ang gusto ni Lily. Hey, do you want to see a movie? Tanong niya. Ngumiti ako sa kanya. Sure, that sounds great, sabi ko. Buong gabi kaming nanunood ng mga movies, at pagkatapos ay nakatulog si Lily. Binuhat ko siya sa kwarto niya at inilagay sa kama. Pumunta ako sa kwarto ko at sinubukang matulog pero hindi ko magawa. Nagpasya akong lumabas sa garden. Umupo ako sa paborito kong pwesto at pinagmasdan ang buwan at mga bituin. Tapos, out of nowhere, nakarinig ako ng mga ingay sa malayo. Parang may sumisigaw. Naglakad ako patungo sa ingay, at napansin kong nagmumula ito sa basement. Ito rin ang lugar na una akong dinala dito ni Daniel. Habang papalapit ako ay palakas ng palakas ang mga sigawan. I was having a mental battle kung bubuksan ko ang pinto o hindi. I decided to go against my instincts at binuksan ang pinto. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdan ng Barley Light basement at nakarating sa isang mahabang bulwagan. Naglakad ako hanggang sa bulwagan, at sa aking takot, nakita ko ang isang lalaki na nakatali sa parehong upuan kung saan ako nakatali. Hubot-hubad siya at duguan kung saan-saan, at sa tabi niya ay walang iba kundi si Daniel, at katabi niya si Ringo. Hindi nila ako napansin dahil bago ko pa namalayan ay nahawakan na ni Daniel ang baril at pinaputukan. Hubot-hubad siya at duguan kung saan-saan, at sa tabi niya ay walang iba kundi si Daniel, at katabi niya si Ringo. Hindi nila ako napansin dahil bago ko pa namalayan ay hinablot na ni Daniel ang baril at binaril sa ulo ang lalaki. Pinilit kong pigilan ang sarili ko pero hindi ko magawa. Napasigaw ako, napalingon sa akin sina Daniel at Ringo. Mukhang galit na galit si Daniel at sumigaw, anong ginagawa mo dito? Iyon ang huli kong narinig bago nagdilim ang lahat. Nagising ako sa isang kwartong dimly light, at agad kong namalayan na nasa kwarto na pala ako ni Daniel. Nakahiga ako sa kama niya, at umupo ako. Tumingin ako sa kanya, at nakaupo siya sa tapat ng kama, pinagmamasdan akong mabuti. Dapat ay natatakot ako ngayon, ngunit sa ilang kadahilanan, hindi. Matapos masaksihan kung ano ang kaya niya, alam kong madaling makapatay si Daniel ng isang tao, kasama na ako, kung gugustuhin niya. Gayunpaman, hindi ako nakaramdam ng takot. Binasag ni Daniel ang katahimikan at tinanong ako sa galit na tono. What the hell were thinking going down there? Andoon ako sa hardin, at may narinig akong sumisigaw, bulong ko. Who the hell gave you permission to go down there? Di ba si Sylvia ang nagsabi sa'yo ng rules? Bawal kang bumaba doon, sigaw niya sa akin. Gusto kong umiyak, pero pinigilan ko ang luha ko. I'm sorry, sabi ko. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin.
Inilagay ko ang ulo ko sa pagitan ng mga hita ko at nagsimulang umiyak. Napabuntong hininga si Daniel. Maaaring nasaktan ka, sabi niya. Tumangala ako sa kanya, iniisip kong iyon lang ba ang dahilan ng galit niya sa akin. I'm sorry, I won't ever go down there again, saad ko. Tumango si Daniel. Good, sabi niya. Pagkatapos, nag-ipon ako ng lakas ng loob para itanong sa kanya ang isang bagay na nasa isip ko simula nang makilala ko siya. Pwede ba akong magtanong? Napatingin ako kay Daniel, tumango naman siya. Sino ka? Ano ka? Sigurado ka ba talagang gusto mong malaman iyon, Daisy? Tanong niya na mukhang seryoso. Alam ng isang bahagi ko na hindi ko dapat itanong, ngunit hindi ko napigilan ang aking pagkamausisa. Oo, sagot ko. Tiningnan ako ni Daniel ng matitinding mata. Fine, Daisy, I'll tell you. I'm the Don of the Italian Mafia, he revealed. Napatitig ako sa kanya, nanlaki ang mata ko sa gulat. Nasabi niya lang ba sa tingin ko ang sinabi niya? Siya ang Don ng Italian Mafia. What the hell? Hindi nawala ang mga mata ni Daniel sa akin, at hindi ko alam kung paano magre-react. Ang lahat ay tila nagkaroon ng kahulugan ngayon. Alam kong kasali siya sa shady business, ngunit hindi ko akalain na maaaring maging ganito. Nararamdaman ni Daniel ang aking panloob na pakikibaka. Natatakot ka ba sa akin, Daisy? Tanong niya. No, hindi ako natatakot sa iyo, tapat kong sagot. Bakit? Tanong niya. Walang dahilan para matakot ka. Bakit ako dapat? Noong una kitang makilala, tinutukan mo ng baril ang ulo ko, at hindi naman ako natakot noon. Bakit ako matatakot ngayon? Things make a lot more sense now, paliwanag ko, at mukhang nagulat siya. Bakit hindi ka tinatakot ng kamatayan? Tanong niya sa akin. Umiwas ako ng tingin, ayokong pag-usapan ang nakaraan ko. Malakas lang yata akong tao, bulong ko. Ginamit ni Daniel ang daliri niya para ibalik ang ulo ko para harapin siya. Alam mo, bilang isang Don, may mga kakayahan akong natamo, isa na rito ang pag-alam kapag may nagsisinungaling sa akin, aniya. Bakit ayaw mong sabihin sa akin? Because it doesn't matter, sabi ko sabay iwas ulit ng tingin. It matters to me, sabi niya, at nilingon ko siya. Hindi ko na gustong pag-usapan pa. I'm going to bed, sabi ko at pilit na bumaba sa kanyang kama. Pero hinawakan niya ang braso ko, at hinila ako papalapit sa kanya, nakahiga. Okay, let's go bed, sabi niya sabay yakap sa akin, at ang ulo ko ay nakapatong sa dibdib niya. Sinubukan kong humiwalay at nakipagtalo. I mean going to my room. This is completely inappropriate. Pero hindi ako pinansin ni Daniel. Let's go sleep, sabi niya. Sinubukan kong kumawala, ngunit wala itong silbi. Mas malakas siya kaysa sa akin. Nagpa siya akong ihinto ang pakikipaglaban kay Daniel, at pagkatapos ay nakaramdam ako ng pagod at nakatulog sa kanyang mga bisig. Nagising ako ng madaling araw, kumalas ako sa pagkakayakap ni Daniel. Sa paglabas ko ng kama, nag-iingat na hindi siya magising, hindi ko maiwasang sarap ang init at ginhawang natamo ko sa kanyang yakap. Gayunpaman, ang realidad ng aming sitwasyon ay mabilis na nagpatahimik sa aking mga iniisip. Maingat akong kumalas sa pagkakayakap niya at bumangon sa kama. Unfortunately, nagising siya. Binuksan niya ang kanyang mga mata, at lumingon siya sa akin. Bakit ang aga mo, Daisy? Tanong niya sa akin na may pagod na mga mata. Ayoko lang na pumasok si Lily dito at magkamali ng ideya, sabi ko. Anong ideya ang makukuha niya? Tanong niya sa akin na nakataas ang kilay. Umiwas ako ng tingin at tumugon, sa tingin ko lang ay mas mabuti kung pumunta ako sa aking silid. Sabi ko sabay takbo palayo bago pa makasagot si Daniel. Tahimik, tinungo ko ang sarili kong kwarto at nagpas siyang maligo ng mabilis bago harapin ang araw. Nakatulong ang mainit na tubig sa pag-alis ng aking isipan, at nagbihis ako ng simpleng ngunit komportableng damit. Habang papunta ako sa kusina, napuno ng hangin ang amoy ng bagong timplang kape, na nagbibigay ng nakakaaliw na pamilyar. Nawala sa aking pag-iisip, napabalik ako sa realidad ng masayang boses ni Lily. Good morning, Daisy. Morning, Lily, sagot ko sabay ngiti. Kahit na occupied ang isip ko, hindi ko hahayaang makaapekto ito sa pakikisalamuha ko sa kanya. Napatingin sa akin si Lily na nagtataka. Sinabi sa akin ni Kuya Dan na sabihin sa iyo na makipagkita sa kanyang opisina. Tumango ako, binigyan si Lily ng cereal bago pumunta sa opisina ni Daniel. Pagkatok ko sa pinto, narinig ko ang boses niya na nag-aanyaya sa akin. Pumasok ako sa loob at umupo, humarap kay Daniel na seryoso ang ekspresyon ng mukha. Daisy, may gusto sana akong sabihin sa iyo. Tinagilid ko ang ulo ko, iniisip ko kung anong meron siya. Ano ito? Sa tingin ko mahalaga para sa iyo na simula ng pagkuha ng self-defense classes, sabi niya, ang kanyang titig na matatag. Nagsalubong ang kilay ko sa pagkalito. Self-defense classes. Bakit? Nanlambot ang mga mata ni Daniel habang nagpaliwanag. Daisy,
I'm involved in some dangerous business, and I want to ensure your safety. Learning self-defense will empower you to protect yourself and Lily kung may mangyari. Napabuntong hininga ako, may halong pagpapahalaga at pagkabalisa. Naiintindihan ko ang iyong pag-aalala, Daniel, but I'm not sure if I'm cut out for that kind of thing. Nonsense, giit niya, hindi natitinag ang tono. You're strong and capable, and I'll be there to train you personally. I have experience in martial arts. Napatingin ako sa kanya, nagulat ako sa alok niya. Tuturuan mo ba ako? Oo, sagot niya na may kasamang ngiti. Gusto kong matuto ka sa isang taong pinagkakatiwalaan mo, at naniniwala ako na ito ay maglalapit sa atin. Dahil sa pag-aalala niya, tumango ako. Okay, Daniel, I'll give it a try. Good, anya, halata sa boses niya ang kasiyahan. Pwede na tayong magsimula tomorrow. Habang lumilipas ang araw, napadpad ako sa sala, sinusubukan kong magbasa ng libro, ngunit hindi ako makapag-focus. Ang pag-iisip na kumuha ng self-defense classes ay nagpabigat sa aking isipan, na nagdulot ng magkahalong pangamba at self-consciousness. Saktong nawala ako sa pag-iisip, pumasok si Lily sa kwarto, hawak-hawak ang paborito niyang stuffed animal. Hey Daisy, what are you doing? Ibinaba ko ang libro ko at ngumiti sa kanya. Just trying to read, sweetie. What about you? Umakyat si Lily sa couch sa tabi ko, magkayakap na malapit. Can I sit with you? Of course, sabi ko, sabay yakap sa kanya. Natahimik kami sandali bago nagsalita si Lily. Are you and Kuya Daniel boyfriend and girlfriend? Tanong niya, nagniningning ang kanyang inosenteng kuryosidad. Umakyat ang init sa pisngi ko, at tumawa ako ng mahina. No Lily, si Daniel ang boss ko, remember? Plus I told you that you and Ken still be sisters no matter what. Oh, sabi niya, bakas sa boses niya ang pagkadismaya. I thought you were like a princess and a prince, and you'd live happily ever after. Napangiti ako, medyo nalungkot sa inosenteng paniniwala niya sa fairy tales. Well, sometimes things don't work out that way in real life. I wish it did, sabi niya na medyo malungkot. Why don't we watch a movie? Sabi ko na pilit iniiba ang usapan. Okay, sabi niya at umupo siya sa tabi ko at binuksan ang TV. I looked down at her, hindi ko maiwasang magpasalamat sa pagiging inosente at simple niya. Medyo gumaan ang pakiramdam ko tungkol sa masalimuot at mapanganib na mundo kung saan ako naging bahagi. Pagkatapos manood ng movie, naglalaro kami ni Lily ng hide and go seek. I couldn't find the girl anywhere. Baka nagtago siya sa opisina ng kanyang kapatid. Gusto niyang bisitahin ang kanyang kapatid doon. Naglakad ako papunta sa office ni Daniel and to my surprise, papasok siya sa office niya kasama ang isang magandang babae na may mahabang maitim na buhok at sharp suit. Natigilan ako nang mapansin ako ni Daniel. Napalingon silang dalawa sa akin, at bigla akong nakaramdam ng pagkakonsensya at selos. Daisy, may kailangan ka ba? Tanong niya. Hinahanap ko lang si Lily, nauutol na sabi ni Daisy na parang nahihiya. Lumingon sa akin ang mga babae. Daniel, sino tong babaeng to? Hindi ko pa siya nakikita before. Tanong niya. This is Daisy, Lily's nanny. Daisy, this is Isabella, sabi ni Daniel na pinakilala ako sa babae, she's a business associate. Daniel please, I would like to think I'm much more than that. Sabi niya sabay lagay ng kamay sa dibdib niya. Agad akong nakaramdam ng selos. I'm sorry for intruding. Excuse me, sabi ko, nagmamadaling umalis doon. Sa wakas ay nahanap ko na si Lily, and put her down for a nap. Sinubukan kong itago ang mga luha ko sa kanya, at magmukhang matapang. Lumabas ako sa pwesto ko sa garden. Naramdaman ko ang mga luhang umaagos sa mukha ko. Iyon lang ang ginawa ko kay Daniel, sa kanyang empleyado, sa kanyang nani. Bakit hindi ko makuha yun sa makapal kong bungo? Ang mga babaeng iyon ay talagang napakarilag. Iyon ang tipo ng mga babaeng makakasama ni Daniel. Magiging perpekto sila ni Daniel. Business associate lang daw sila, pero I'm sure more than that. Naramdaman kong may tumabi sa akin at nakita ko si Anthony na nakatayo sa tabi ko na may hawak na bulaklak. Para sa'yo, sabi niya at ngumiti ako sa kanya. Salamat, napakaganda, sabi ko sabay hawak sa bulaklak. Tapos umupo siya sa tabi ko. Bakit ka umiiyak this time? Tanong niya sa akin. Napakagulo ng buhay, Anthony. Sabi ko. Tama ka dyan, sabi niya. Nagpa siya akong ibahin ang usapan at tinanong siya ng higit pang mga detalye tungkol sa kanyang pamilya. Mukhang masaya siya sa tuwing pinag-uusapan niya ang mga ito. Sinimulan niya akong kausapin tungkol sa kanyang anak na babae at sa kanyang asawa, na naging dahilan upang makalimutan ko ang aking mga problema sa loob ng ilang sandali. At dito na po, nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.